Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamputsyam na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ginugunita rin natin o pinagdiriwang ang pandaigdigang araw ng misyon o Mission Sunday. Atin po munang balikan ng kaunti kung maalala nyo pa. Ano po ang kwento natin nung nakalipas na linggo? Ano? Sino yung mga kausap na Jesus nitong mga nakalipas na linggo? Ang mga? Sino? Wala. Paano tayo uusad? Ang kausap ni Jesus, di ba, yung mga Pariseo, mga Iskriba. Sila yung mga tinuturing na guro. Sila yung mga may alam sa kautusan. Sila yung mga nagpapatupad at nagtuturo ng mga batas na dapat malaman ng mga Hudyo. Ito yung mga kautusan na ibinigay ng Diyos. Malinaw? Yan. Pero nagbibigay si Jesus sa mga talinghaga nitong mga nakalipas na linggo para ipaunawa sa kanila yung kanilang tungkulin at sinabi nga po na aalisin na sa kanila ang tungkuling ito, ipamamahala sa iba. Nung nakalipas na linggo, binigay sa atin ang talinghaga ng isang ama o isang hari na naghanda ng piging para sa kasal ng kanyang anak. Inimbitahan ng lahat. Yung mga gusto niyang anyayahan, yung number 1 sa listahan niya, dinedma siya. Hindi tinanggap yung imbitasyon. Kaya may second option, nag-imbita ulit, lumabas sa mga lansangan, at doon may mga pumunta na. Pero yung number 1 na nasa listahan, hindi pumunta. Kauli-ulihan, nung nasa piging na, merong isa daw hindi nakadamit pangkasalan. Anong ginawa doon sa hindi nakadamit? Itinapon doon sa Gehenna, doon sa labas, kung saan daw po magngangalit o yung kanilang mga ngipin at doon ay talagang mabubuhay sila sa kadiliman. Malinaw po ba? Dapat unti-unti, masundan natin yung kwento kasi talagang ngayon, ang sabi po sa umpisang bahagi,
umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap sila kung paano nila mahahanapan ng butas o masisira si Jesus sa kanya mismong pananalita. Okay pa tayo? Naman tulog na. Intindihin natin na mabuti, ha? Ulitin ko po, no? Yung mga Pariseo, ito yung mga itinuturing na mga nasa templo o sinagoga. Tinuturing na sa termino natin, taong simbahan. Malinaw po? Pero sabi nga, dahil hindi nila matanggap talaga si Jesus na siya ay Mesiyas, napakagaling, matalino, nakakapaghimala, nakakagawa ng mga maraming bagay na nasusulat din sa kautusan. At dahil hindi nila matanggap na ito na nakipagsabwatan na sa mga tauhan ni Herodes. Numero 1, ang mga Hudyo, tandaan niyo po ha, ang mga Hudyo galit sa mga Romano. Kasi nga, sinakop sila ng mga Romano. Hudyo sila eh. Imperyo ng Romano. So, ibig sabihin, under sila. Sinakop sila, kaya ito, ayaw nila dito. Kasi ang mga Romano ay maraming pinaniniwalaang Diyos-Diyosan. Ang mga Hudyo, isa lang ang Diyos. Kaya, para sa mga Hudyo, ang anumang mga imahin na nilikha ng tao ay Diyos-Diyosan. Nakakasunod ba, mga bata? O, ang sabi, no? Umahanap sila ng ibang paraan kung paano masisira si Jesus sa sarili niyang mga salita, sa bibig niya mismo. Okay. So, nakipagkuntsabahan na ang mga Pariseo dito sa mga tauhan ni Herodes. Yung si Herodes ay isang hari. So mayroong kaharian. May templo, ay kaharian. Nakakasunod? Uy, uusap tayo. No? Baka naman, ano. Okay. Kaya ang sabi nito mga Pariseyong ito, naayon bang na magbigay o naayon ba sa kautusan na magbigay ng buwis sa Cesar? Paano kaya? Anong isasagot? Pag sumagot si Jesus na oo, dapat magbayad ng buwis sa Cesar, kalaban siya ng mga Hudyo. Kasi nga ayaw ng mga Hudyo ng ganon. Pataw yun ng mga Romano sa kanila eh. Pag sinabi naman ni Jesus, hindi dapat nagbabayad ng buwis sa mga Romano na yan. Kalaban siya ng Romano. So, saan? Paano na? Mag-isip din na mabuti, ha? Okay. Kaya ang sabi ni Jesus, kayo talagang mga Pariseo kayo, mga mapagpaimbabaw kayo, no? Kaya alam niyo, dapat maging matalino din tayo, no? Kapag mayroong mga sumusubok sa inyo, hindi lahat na parang papatulan mo o patol ka ng patol nang hindi ka muna nag-iisip. Kasi sa salita mo rin mismo, diyan ka mapapahamak. Yan, sabi ni Jesus, sige nga, kaninong mukha yung dyan sa pera na yan, sa denaryo? Kaninong larawan? Kay Cesar. O para sa mga Hudyo, ang anumang bagay na may larawan, Diyos-Diyosan. Hindi ka dapat sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi number 1 na dapat nang alam ng mga Hudyo, siya lang ang sasambahin mo, ang Diyos lang. Kaya sabi ni Jesus, ibigay ang kay Cesar. Kay Cesar pala yan eh, ibigay nyo. Ibigay ang para sa Diyos. Ano ba yung para sa Diyos?
yung pagsunod, yung katapatan, yung paglilingkod. Yan ang para sa Diyos. Kasi nga lahat ng bagay dito sa mundo na inaangkin mong pag-aari mo, lahat yan iiwan mo rin. Sa mundo yan, may iiwan yan sa mundo. Wala tayong madadala sa langit. Kahit yung mga kung ano mang nasa katawan natin, singsing, relo, hikaw, hindi yan para sa Diyos. Hindi yan kailangan ng Diyos. Ipapamigay nyo yan, kung ayaw nyo ipamigay, pag-aagawan yan. Pero di ba, magandang paalala din ito sa atin. Ibinibigay ba natin yung para sa Diyos? O hingi lang tayo ng hingi sa Diyos, pero yung dapat nating ibigay sa Diyos, hindi natin naibibigay. Isipan na mabuti, no? Kadalasan po, no? Ito yung mga bagay o ito yung mga ginagamit natin na pangpilosopo na sinasabing hiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Hindi magkahiwalay. Parehong tumutugon sa misyon na ibinigay ng Diyos sa bawat taong naglilingkod sa simbahan at sa gobyerno. Misyon yan. Kaya ngayon, no, napapaalala ang simbahan. Pipili kayo ng mga maglilingkod sa barangay na bahagi ng gobyerno. Pero paano nga ba kayo pumili? Paano nga ba tayo bumoboto? Kung malinaw sa atin na ito ay isang misyon. Misyon natin makibahagi sa pagpili. Misyon ng mga mapipili ang maglingkod at tumulong sa kanyang mga kabarangay. Kadalasan kapag ganito na yung sinasabi, Father, nakingialam kayo. Hindi ito pakikialam. Kasi misyon ng simbahan, magpaalala pagdating sa moral obligation ng bawat isa. At tiyakin na ang mga naglilingkod din sa gobyerno na itinilaga din naman ng Diyos ay hindi makalimot sa kanilang katapatan sa Diyos. No? Patuloy natin na mapagnilayan itong ating narinig na mga pahayag at nawa magbigay sa atin ng mas malalim na pagtugon sa misyon ng bawat isa. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan,